Isinugong tagapagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo. Dumating tagapag-aliyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan Diyos Ama, para pamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo makapangyarihang Diyos, at tawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Kaloob sa lupa ay napayapaan. Pinupuri ka at ipinagdaraan. Sinasamba ka dahil sa dakilang kalwalhatian. Panginoon namin Diyos ay ng langit, amang makapangyarihan. Panginoong Jesucristo, bugtong anak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoon Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa walhati ng Ama. Amen, 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 Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pakundangan sa pagpapakumbaba ng anak mong masunurin, ibinangon mo sa pagkadapa ang sangkatauhang masuwayin. Pagkaloob mo sa amin ang banal na kagalakan, upang kaming sinagip mo sa kalipinan ay magkamit tayong ligayang walang katapusan sa magitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo po ang lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, hindi sumusuko ang Diyos sa bayang nagtatakwil sa Kanya. Isinugo niya ang si Ezekiel upang kayatin silang mambalik loob sa Diyos. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Noong mga araw na yun, uban ako ng Espiritu at itinayo ako upang pakinggan ang isang tinig na nagsasabi, Tao, susuguin kita sa Israel, sa bansang pagkat mula sa kanilang ninuno, naghihimagsik na sa akin hanggang ngayon. Matigas ang kanilang ulo at ang pitagan. Kaya puntahan mo sila at sabihin mong ito ang itinasasabi ng Panginoong Diyos. Sa makinig sila o sa hindi, pagkat matigas nga ang kanilang ulo, malalaman nilang may isang propeta sa kanila. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mata namin nakatuon sa awa ng Panginoon. Mata namin nakatuon sa awa ng Panginoon. Ang aking pangmasid doon nakapukol, sa luklukang trono mo, O Panginoon. Tulad ko'y alipin ang inaasahan, ay ang amo niya para matulungan. Mata namin nakatuon sa awa ng Panginoon. Kaya walang humpay ang aming tiwala, hanggang ikaw, poon, sa aming maawa. Mahabag ka sana, kami kaawaan. Labis na ang hirap namin tinataglay. Mata namin nakatuon sa awa ng Panginoon. Kami hinahamak ng mga mayaman,
Matagal na kaming laging inuuyam, nang mapang-aliping palalo't mayabang. Mata naming nakatuon sa awa ng Panginoon. Sa ikalawang pagbasa, natatangi ang ginawang pagpapakilala ni Jesus kay Pablo. Magkagayunman, hindi ito ang ipinagmamalaki ng apostol, kundi ang kanyang kahinaan, sapagkat dito niya higit na naisa sa loob ang kapangyarihan ng Diyos. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Corinto. Mga kapatid, para hindi ko ipagyabang ang kamanghamanghang pahayag ng Diyos sa akin, ako'y binigyan ng isang kapansanan sa katawan na nagsisilbing pamalo ni Satanas upang huwag akong mapapalo. Tapos, dinala ng Panginoon na alisin ito. Ngunit ganito ang kanyang sagot. Ang tulong ko'y sapat sa lahat ng pangangailangan mo. Lalong nakahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina. Kaya buong galak na itinamumurit ko ang aking kahinaan upang palakasin ako ng kapangyarihan ni Kristo. Dahil kay Kristo, walang halaga sa akin kung ako'y may mahina, kutyain, pahirapan, usigin at magtiis. Sapagkat kung kailan ako mahina, saka naman ako malakas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos, magsitayo po ang lahat. Ikaw, Kristo, ay sinugo upang sa lukhay magturo, magpalaya sa bilanggo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay nagtungo sa sariling bayan kasama ang kaniyang mga alagad. Pagdating ng araw ng pamamahinga, nagturo siya sa sinagoga. Nagtaka ang maraming nakarinig sa kaniya at nagtanong, saan niya nakuha ang lahat ng iyan? Anong karunungan itong pinagkaloob sa kaniya? Para sa kagagawa ng mga kababalagan, hindi ba ito ang karpinterong anak ni Maria at kapatid ni Santiago, si Judas at Simon? Dito nakatira sa ating ang kaniyang mga kapatid na babae, di ba? At siya'y ayaw nilang pinanlil. At sinabi ni Jesus sa kanila, ang propeta'y ginagalang ng lahat, liban lamang ng kaniyang mga kababayan, mga kamag-anak at mga kasambahay. Hindi siya nakagawa ng anumang kababalaghan doon, maliban sa pagkapataw ng kaniyang kamay sa ilang may sakit upang pagalingin ang mga ito. Nagtaka siya sapagkat hindi sila sumampalataya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon sa Kristo. Sing tayo po'y nagsisimba, matapos po nating marinig ang salita ng Diyos, nating gabay sa paglago bilang tao, at sa ating paglago sa ating ugnayan sa kapwa-tao. Matapos pong papanalin ng Diyos ang ating handog na buhay sa tinapay at alak,
Matapos tayong tumanggap kay Jesus sa banal na komunyon, bago tayo uuwi, ang sasabihin ng pari, humayo kayo, taglay ang kapayapaan ng Panginoon. Yung pong salitang kapayapaan, ibig sabihin, humayo kayo, lahat ng mabuting nais ng Diyos, dalhin ninyo, humayo kayo. Yung sa humayo ay pagsusugo, no? Pagsusugo ng pari sa lahat ng nagsimba. Ngayon kayo pinagsigla ng Diyos sa inyong buhay para ng palataya ng kanyang salita at ng kanyang banal na katawan na nagbigay sa inyo ng lahat ng mabuting galing sa Diyos ang kapayapaan ng Diyos. Ngayon naman, humayo kayo at dalhin ninyo sa inyong mga bahay, kapitbahayan, sa trabaho, sa palengke, kung saan lugar ang kapayapaan ng Diyos, ang mabuting balita ng paghahari ng Diyos. Kaya ating nagsisimba tayo sa ating pagkatapos ng misa, pinapaalam na sa atin na tayong lahat ay may misyon at dalhin sa ibang tao ang mabuting balitang ating tinanggap. Kaya nga sa ating pagpipiesta, ating binibigyan pansin, dirigaluhan tayo ng Diyos at patuloy dirigaluhan ng Diyos sa bawat ating pagkisimba. Dapat tayo magregalo sa iba kung ano yung regalo sa atin, yung ating mission. At ang ilang pong tanong natin, kapag ginawa po nating isabuhay ang misyong ito, may dalawang bagay na pwede tayong maikwentro ayon sa ating narinig na mga inihayag na salita ng Diyos. Jesus mismo ang unang nakakwentro rito. Kasi tayong mga tao, meron tayong tinitingnan sa mga nagsasalita sa atin. Siya ba'y may pinag-aralan? Siya ba'y may kaya sa lipunan? Siya ba'y may pwesto sa politika o sa pamahalaan? Siya ba'y bigatin? No? Siya mo siya pakikinggan. Diba? Pero si Jesus ay galing sa isang maliit na baryo. Kilala ng mga tao ang kanyang mga kamag-anak, ang kanyang pinsan. Anak siya ng karpintero. Ayaw nila siyang tanggapin, ayaw nila siyang paniwalaan. So, ang sagabal kapag ating inihahayag ang mabuting balita ng Panginoon sa ating kapwa ay yung kung paano sinusukat ng tao ang ating pagkatao. Iyon ang isang bagay. Pero si Jesus ay nagtaka, bakit hindi siya pinaniwalaan? No? Nakita ko po yan minsan, ako po ay nakadistil sa parokya. Meron po kaming isang parang volunteer sa parish na nagbibigay siya ng marriage counseling sa mga ikakasal. Nagkataon po ang trabaho niya ay isang clerk sa munisipyo. Pero bihasa po siya magbigay kasi na-train siya dahil galing siya ng Mindanao. Talagang saya na siya magbigay ng marriage counseling. Nung malaman nung tatay ng isang ikakasal na magbibigay itong clerk sa munisipyo, ay yung tatay abogado. At yung anak na ikakasal ay nag-aaral din ang abogasya. Sabi niya, abay, bakit ko papabayang anak ko ay turuan ng isang clerk lamang? Eh, hindi na nga siya nagpaturo. No? Kaya, ganun po yung mga tao minsan. No? Pero, hindi po tayo dapat matakot kung ano yung sasabihin ng tao, kung ano yung tingin ng tao sa atin. Ang mahalaga po, ano ba yung ating daladala? Ang mahalaga, ano ba yung ating tinanggap na salita ng Diyos na nagpabago sa ating kaisipan at asal araw-araw. Ang mahalaga po yung ating ugali na maganda na ating natutunan sa Panginoon. Ang mahalaga po ay dala natin si Jesus na ating tinanggap sa komunyon. At yun ang pinagmumula ng anumang ating ihahayag o isasabuhay. Bahala na po ang Diyos kung aantigin niya yung mga tao o hindi. Kung si Jesus mismo, hindi natigatig yung mga tao, eh huwag tayo magtaka kung makaranas tayo ng gano'n. Kaya di po tayo dapat panghinaan ng loob na magpatuloy, na humayo at dalhin ang kapayapaan ng Diyos sa ating kapwa-tao. Yung pangalawan man po ay hindi galing sa labas, kundi galing sa ating mismong mga sarili. So nag-effort na tayo sa tulong ng Diyos, sa biyaya niya na magpakabuti. No? Pero sa kabila ng lahat, nakikita natin na meron pa rin tayong kahinaan at minsan bumibigay pa rin sa mga tuksyo. Si Pablo Apostol sa ikalawang pagbasa, anong sabi niya?
siya'y merong kahinaan na tagal niyang hinihingi sa Diyos na sana ito'y alisin ng Diyos. Pero hindi inaalis ng Diyos. Hindi inaalis ng Diyos. Kaya tataka si Pablo kung bakit hindi inaalis ng Diyos ang kanyang kapintasan na yun. Pero sa halip na magpursige si Pablo, ipakuha sa Diyos na ito'y alisin sa kanya, tinignan niya na lang yung kung ano ibig sabihin ng kanyang kapansanan. Hindi po natin alam kung ano yung kapansanan niya. Ito na lang. Kung ito'y physical, sabi nila may pagka-aggressive, may ang tawag na nag-stutter, pagkasalita sabi nila. Pero ano lang po yun, conjecture lang, haka-haka lang ng mga scholar. Wala naman silang talagang pruweba. Sabi ng iba, baka raw tungkol sa ilang mga kasalanan hindi matanggal sa kanyang sarili na laging pabalik-balik din ng conjecture. Kasi alam natin na amin ni Pablo na meron siyang weakness, meron siyang kahinaan. Pero anong ginawa niya sa kahinaan ito? Ningnan niya ang kahinaan ito kaya hindi inalis ng Panginoon para laging paalahanan siya na kaya magiging mabisa ang kanyang pangangaral hindi dahil sa kanyang sariling galing, hindi dahil sa kanyang sariling kabanalan, hindi dahil sa kanyang sariling kabutihan, kundi dahil si Kristo ang nagbibigay sa kanya ng lakas, ng talagang galing, at ng talagang katwiran at karunungan ng Diyos. Sabi niya, sa English, kung sa Tagalog, kung kailan ako mahina, doon ako malakas. It is when I am weak that I am strong, sabi sa English. Yung kanyang weakness, pinahintulutan niyang maging parang bukas na basong walang laman para sisidlan ng Diyos ng kanyang pagpapala, ng kanyang kabutihan, ng kanyang karunungan. Yun ang nakita ni Pablo sa kanyang sarili para hindi siya maging mayabang. Kasi pwede kong maging mayabang ang isang mangangaral. Naranasan ko rin po yan. Nagkaroon po ng parang assembly ang mga kinatawan ng iba't ibang organisasyon, parokya, para po sa diocesan na pagdalang Pastoral Assembly. Sabi ng isang miyembro ng isang grupo ng Mandated Organization, aba, kami sa grupo namin, magagaling na kami. Kami yung dapat na laging inikilala. Kasi matagal na kaming ganito, sinabi grupo nila. Yung paring nangungunas ng kapacilitate, napailing na lamang siya. No? Kasi pwede kang payabangin ng mga ginagawa mo. Yung mga sinasabi ng tao, galing mo naman magsalita, Father. Ang galing mong paliwanag. Tawa-tawa kami, Father. Enjoy na enjoy kami, Father. Pwede kang payabangin ang sinasabi. Pero, ang sinasabi ni Pablo, dahil conscious siya, may kamalayan siya sa kanyang kahinaan, ito hindi nawawala sa kanya. Ang sinasabi niya, ang Panginoon talaga ang kumikilos, hindi ako. Kung meron man siyang tagumpay, ito'y ang dahil sa Panginoon. Kaya sasabihin ni Pablo, ang aking pagyayabang ay ang kahinaan ko dahil kumikilos sa akin ang Diyos. Yan sabi niya. So yun po sa ating ding buhay, gagawa tayo ng mabuti sa bahay, di ba? Nagsimba ka. Bakit pa na yung sermon mo sa asawa mo, galit na galit ka? Ikaw ang pinakasanto sa lahat. Pero lagi ka naman nakabunganga sa mister mo, di ba? May problema kang malaki. Dahil ang iisip mo, ikaw yung mabait, kayo malapit sa Diyos, di ba? Kaya baka maging mayabang ka, kaysa yung talagang unawain ko yung dapat mong gawin sa tulong ng Diyos, ano ba yung dapat at angkop na iyong gagawin para itong mga kapamilya mo ay malaman yung nalaman ng tunay na maganda. Di ba? Yung yabang, problema po yan. Ay yung ating kahinaan, kung hindi po nawawala o kaya paulit-ulit, pabalik-balik, di mag-uupisal ka sawang-sawa na si Father, narinig ko na sa iyo na, yan last month, the other month, hindi okay lang yun. Ang mahalaga lang, alam mo, na sa kahinaan ito, pwedeng pakilusin mo ang Diyos. At pakilusin mo sa iyong isip, sa iyong puso, hindi kang maging mayabang, na wala kang magagawa kung hindi kikilos ang Panginoon sa iyong buhay. So, yun po yung dalawang bagay na ating pwedeng pag-isipan kapag natin pong ginagawa ang misyon natin bilang mga alagad ni Kristo, bilang mga sinusugo niyang magatid ng lahat ng mabuti galing sa Diyos. Pagnilayan po natin. Tumayo po tayo lahat at ipahin po natin ang ating pananampalataya. Sumayo
Kaya ko Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ko kay Kristo ng isang anak ng Diyos. Panginoon Panginoon natin nating lahat. Natatawag tao sa lahat ng Espiritu Santo. Pinanganak sa Santa Maria ng Virgen. Pinagpakasakit ito sa Pilato. Ipinago sa krus na matay. Kailangan ko na naman ng mga yukao. Nang may tatlong araw na buhay ko. Umakyat sa langit. Nalukyok sa kanan ng Diyos ang mga kapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang kay rito at hukom sa nangubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo. Sa banal na simbahang Katoliko. sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, Sa pagkabuhay ng muli ng namatay na tao. At sa buhay na walang hanggan. Amen. Dalangin natin sa Diyos Ama na bigyan nawa tayo ng malinaw na isipan at puso nagmamahal sa Kanya sa ating kapwa. Sa bawat samo ating sambitin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa simbahan, patuloy mo nawang gabayan ang Santo Papa, mga obispo, pari at diakono nang maipahayag nila ang iyong turo, hindi lamang sa kanilang mga salita, kundi pati sa gawa. Manalangin tayo. Para sa mga doktor, mga nurse at lahat ng nag-aalaga sa may sakit, iligtas mo sila sa kapahamakan at bigyan mo nawa sila ng isipang bukas sa iyong mga aral. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa buong daigdig, malampasan nawa namin ang mga pagsubok hatid ng pandemyang COVID-19 sa pamamagitan ng tunay at buong pusong pagmamalasakit sa kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa ating mga nagtitipon ngayon, maging bukas nawa kami sa boses ng Espiritu Santo nang sa gayoy maisakatuparan namin ang iyong kalooban. Manalangin tayo. Para sa mga nagluluksa sa pagpanaw ng kanilang mga minamahal, lingapin mo nawa sila tungo sa pag-asang ipinamalas mo sa muling pagkabuhay ng iyong anak na si Jesus. Manalangin tayo. Maawaing Diyos Ama, bigyan mo po ang aming mga panalangin upang masilayan ka namin sa lahat ng aming ginagawa at mga nakakasalamuha. Itulot mong kumilos kami ng naayon sa iyong kalooban. Hiniling namin ito sa magitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, ang paghahain namin sa iyong ngalan ay sanawang sa amin dumalisay upang ito ay maging pagganap araw-araw ng aming paglipat sa buhay sa kalangitan. Sa magitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumanin niyo ang Panginoon. At sumayin, Itaas sa Diyos niyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na kay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Lubhang nabagbag ang kaniyang loob sa pagkakamali ng tao sa sinukob. Kaya minabuti niyang siya'y ipanganak ng birheng bukod mong pinagpala sa babayeng lahat. Sa labi ng imbing kamatayan, kami inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya kami kanyang binuhay upang kaugnayan namin sa iyo ay huwag magwakas. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuli sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, Diyos na malaki ang langit at lupa, Hosana, sa kaitaasan, pinagpalang narito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Ama naming banal, ikaw ang buka ng lahat ng kabanalan. Kaya sa mamagitan ng iyong Espiritu, ginong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kanya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang maalagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Hindi naman nung matapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang maalagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat. Nagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagpuniin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay muling daig, sa ibig ay inihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya tiniali namin siya ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Abalingapin mo yung simbahang naganap sa buong daigdig.
Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at si Bartolome na aming Obispo at ng buong kaparian. Tandahanin mo ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, kaya hindi ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose, kaisa ng mga apostol at ni Santiago, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa magitan na iyong anak na aming Panginoong Yesu Cristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos ang mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Tinipon tayo ng Diyos para padulugin sa Kanyang kapag ng buhay at pag-ibig, sa Kanya'y nakaslog tayong dumalangin. Iniling namin, O aming Amang Diyos, na kami ay yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, at ilayon sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabigan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas namin si Yesu Cristo. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming panampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan pagkat tayo sayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumayin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis sa mga kasalanan sa libutan. Magpaltainaan niya sa kaniya ay tumanggap. Hindi ang karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang sino man sa aking mananahan, mananahan din ako sa kanya. At kung siya'y mamunga ng masagana, siya sa may nabigay ng karangalan. Mula ngayon, kayo'y aking kaibigan. Hinango sa dilim at kahabagan. Ang kaibigan ay mag-aalay ng sarili niyang buhay, walang hihigit sa yaring pag-aalay. Kung paano mahal ako ng aking ama, sa inyo'y aking
tayo po ay tumayo at manalangin. Ama naming mapagmahal, kami iyong pinapakinabang ay loobin mong laging lumingon sa pinanggalingan ng tinanggap namin ngayong para pagsaluhan. Sa magitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Tinatawagan po ang mga natawan ng Pinso ni Bang. Lumapit na kayo ng konti. Kayo pa sa akin. Yan. Para ayaw niya tanggapin si Padre, kami po ay narito, sinatawan ng barangay Piso ni Bangon, Manganbaka. Hinihiling po namin ang iyong pagbabasbas sa aming paglalakbay dasal, kasama ng ating patron, Santiago Apostol. Tumayo ang Panginoon. At sumayin. Kaawaan kayo pagpalain ng Diyos sa inyong magandang miti at gawain ay magsilbing mabuting gabay ang halimbawa at aral at Santiago Apostol sa patuloy yung paglanda sa daan ni Kristo Jesus sa ngalang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Amen. Mamaya po, iuwi niya na. Ay, di pala. Ay, manadali na yan, no? Ngayon po ay awitin natin ang awit ng misyon. Sundan niyo po yung dalawa nating magigiting ng mga kabataan. Salamat, Panginoon, sa iyong pundan. Misyon, kaloob na ating puso. Aming sarili ay aming handog. Aking kapal at laging tugon. Narito handa kami, Panginoon. Kami hahayo sa iba't ibang dahon, hatid ang iyong salita at paglilingkod. Inang Maria, ang siyang gabay namin lugod, na nag-alam ng iyong misyon. Limandang taong biyaya, salamat, Panginoon, sa iyong punlan. Misyon, kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, langit tapat at laging tugon, narito handa kami, narito handa kami, Panginoon. Inaanyahan ko po ulit ang taga-Libangon, bumalik po kayo rito. Ayan, sige. Balik po kayo dito sa harap. Salamat sa Diyos. Santiago, Santiago, patron naming minamahal. Santiago, Santiago, hinirang ka ng Diyos sa aming bayan. Sa araw na ito, ng iyong maglalakbay, ang buong sampalan ng subi, kayo'y nagpupukay. Santiago,
ng mga Kristiyano, sa